Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back to our Genesis to Jesus Bible Timeline Story, all about God's Covenant Love Story. Sumainyo ang kapayapaan. Peace be with you. Shalom. Ito po inyong gabay sa pananampalataya, si Brother Eddie Cueto. Ad Maiorem Dei Gloriam, for the greater glory of God. Maligaya at mapagpalang paglalakbay sa kasulatan, Genesis to Jesus. Tayo po ngayon ay Session 6. Yan po ay Lesson 4 sa Genesis to Jesus na Tagalog version. Ang ating pong pag-inalayan dyan ay yung papunta sa lupang pangako. At sa Bible timeline naman, yan ay period 3, Egypt and Exodus, period 4, desert wandering. Yan po ay nasa lesson 4 natin ngayon. Ito po ang layunin ng ating aralin ng session 6 at lesson 4. Una, upang basahin ang mga aklat ng Exodo, Levitico, Bilang at Deuteronomio ng may pangunawa. Pangalawa, upang maunawaan ang kasunduan ng Diyos sa mga taga-Israel at Sinai at makita kung paano itinuro ng kasunduang ito ang kaganapang mangyayari sa bagong tipan sa pamamagitan ni Jesus. Mapahalagahan ang mga pangunahing tao at pangyayari tulad ni Moises, ang nangyaring Paskwa at ang bukasyon ng Israel bilang kaharian ng mga kaparian sa integrasyon ng tradisyon ng ating simbahan. Tayo po ay nasa period 3, Egypt and Exodus ng History of Salvation. Ang ating pong agenda, una, panimula at abot tanaw ng aralin. Pangalawa, sa labas ng Ehipto, aking anak. Pangatlo, ang pagbuo ng matandang kasulatan. Pang-apat, matapos ang gintong guya. Panglima, ito po yung ating pag-aaralang katanungan at pag kayo nakita-kita ay inyo po itong sasagutin, mag-reflect kayo o magbibigay ng insights. Pwede rin namang application. Panimula at abot tanaw ng aralin. Inabot tayo ng 3 aralin, 3 lesson na halos kalahati ng kabuuan ng ating pag-aaral. Hanggang lesson 10 tayo, 3 na ang unang ating nauna. Para lang mabasa ang unang aklat ng Biblia. Pero tapos na tayo sa unang aklat ng Genesis. Meron pa tayong 72 books. Tatapusin natin ang Biblia sa susunod pang 3 aralin na natitira. Alalahanin natin, kumukuha lang tayo ng bird's eye view approach sa pag-aaral ng Biblia. Pinipilit ng ating araling iyon na ipakita sa inyo na ang malawak na tema ng nagtatahi sa bawat aklat ng Biblia ay parang isang kwento lamang. Isang kwento lamang ng iisang aklat, ang salita ng Diyos. Ang pag-aaral na ito ay nakasentro sa kasaysayan ng kaligtasan. Ang kasunduan kay Adan, ang baha, at kasunduan kay Moises sa bundok ng Sinai, ang kasunduan naman kay David, at ang bagong kasunduang dala ni Jesus. Kapag naunawaan natin ang mga mahalagang bahagi na ito ng kasulatan, malalaman natin kung paanong ang bawat aklat sa Biblia ay nagkakatugma-tugma. Yan ang tutulong sa inyo para mabasa ang matandang tipan ng may pangunawa sa bagong tipan. Ganon din naman sa pagbabasa mo ng bagong tipan, mabubunyag
ang mga napag-aralan mo sa lumang tipan ng lalong may kaliwanagan. Sa lesson ngayon, pansinin mo at hanapin ang koneksyon ng maraming bagay na mababanggit lalo na sa aklat ng Exodus. Dito ay maraming larawan at ihahain sa atin na palagi na lamang babanggitin, hindi lamang sa matandang tipan, kundi babanggitin din ng madalas sa bagong tipan. Halimbawa, ang kabuuan ni Moises, ang ideya ng kordero ng Diyos, ang Paskwa at marami pang iba. Ang istorya kung tutuusin. Ang Panginoon ay lumikha ng mundo mula sa wala. Nilikha niya ang unang lalaki, si Adan, at unang babae, si Eva, na kanyang katawan at kawangis. Bilang kanyang mga anak, pinamahala sila sa kanyang banal na kaharian dito sa lupa. Gumawa ang Diyos ng kasunduan sa kanila. Pinangakuan sila ng pagbabasbas at sa pamamagitan nila, ang pagpapalang ito ay makakarating sa buong mundo. Subalit, sinuway ng mga unang tao ang kasunduan nila sa Diyos. Tinalikuran nila ang kanilang marangal na simulain bilang mga unang anak ng Diyos. Tumanda sila sa kanilang pagkakatapon sa labas ng hardin ng santuario. Dumami ang kanilang mga anak at pinuno ang mundo ng kanilang mga dugo ng pag-aaway, pag-iimbot at kasalanan. Kaya't muling gumawa ang Panginoon ng bagong mundo. Ito ay sa pamamagitan ng isang malaking baha. Ang bagong tao ay nagsimula sa pamilya ni Noe. Subalit sa katagalan, si Noe ay nagkasala rin at ang kaguluhan sa mundo ay nagsimula na naman. Nakita ang kasakiman ng mga tao nang sila ay magtulong-tulong gumawa ng higanting tore, ang tore ng Babel, upang papurihan ang kanilang pangalan, ang kanilang sarili, at hindi pangalan ng Diyos. Sa Babel, nagkaroon ng kaguluhan sa kanilang mga salita at wika, lingwahe. Nahirapan silang magkaintindihan na siya ring dahilan ng kanilang pagkakawatak-watak. Idinulot ng Diyos na silang lahat ay mapunta sa apat na sulok ng daigdig. Muli, naghanap ang Panginoon ng isang mabuting tao. Muli na naman siya naghanap ng isang mabuting tao. Ito ay natagpuan niya sa katauhan ni Abraham. Pinalak muli ng Diyos ang gawin ng kanyang banal na pamilya na dati na niyang anak sa simula't simula pa. Gumawa siya ng kasunduan kay Abraham at pinangakuan siya na sa kanyang angkan dadaloy ang mga pagpapala pati na sa buong mundo at ito'y mananatili magpakailanman. Ang pamilya ni Abraham ay naging isang malaking angkan at binuo ito ng 12 tribo na bawat isa ay pinamumunuan ng anak ni Jacob o Jacob. Marami ang nangyari, marami ang dumaan sa buhay ng mga anak ni Abraham na ngayon ay tinawag ng Israel, ang bagong pangalan na binigay ng Diyos kay Jacob. Sila ngayon ay nasa Ehipto. Makikita natin kung paano ang pamilya ng Diyos na nagsimula sa lipi ng mga patriarka ay naging isang bansa sa ilalim ng pamumuno na ibinigay kay Moises
upang maging tagapagligtas at tagapangalaga ng batas, lawgiver. Tayo po nasa period 3, Egypt and Exodus. Ang ikatlong panahon ng kwento ng kaligtasan ay tungkol sa pagpapalaya sa mga inapo ni Jacob na tinatawag ngayong mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Sa simula ng aklat ng Exodo, natuklasan natin na ang mga Israelita ay nasa pagkaalipin sa Ehipto. Dinirinig ng Diyos ang kanilang mga daing at tinawag si Moises upang akayin ang mga tao mula sa pagkakaalipin. Ngunit si Paraon, ang pinuno ng Ehipsyo, ay may matigas na ulo sa isang paligsahan sa pamagitan ng Diyos, ng mga Diyos. Pinatunayan ni Yahweh ang kanyang kapangyarihan labang kay Paraon sa pagpapadala ng salot sa mga Ehipsyo. Ang mga Israelita ay tumakas sa Ehipto sa pamagitan ng paghihiwalay ng dagat na pula at ang paglalakbay patungo sa banal na lupain ay tinawag itong Exodus. Basahin po niyo yung chapter 1 to 18 ng Exodus para lalo niyong maintindihan itong period 3. Sa labas ng Ehipto, aking anak, si Moises at si Jesus. Sa istorya ng Paskwa, si Herod ay nagpalabas ng tropa papuntang Bethlehem upang patayin ang lahat ng mga panganay na lalaking Hebreo. Sa Exodo naman, ang ginawa ng Paraon ay utusan ang mga nagpapaanak o Ehiptong pumadrona na patayin ang mga unang lalaking anak ng mga Hebreo. Ang sanggol na si Moises ay naligtas sa kanyang kamatayan nang siya ilagay sa isang arko. Ang arko ay salitang katumbas ng papyrus basket. Ito rin ang salitang ginamit sa sinakyan ni Noe, ang arko. Ang sanggol na si Moises at ang sanggol na si Jesus ay parehong naligtas sa pamamagitan ng kanilang mga pamilya. Si Moises ay naligtas sa tulong ng kanyang ina at kanyang ate. Si Jesus naman dahil sa tulong ng kanyang ina at ama. Pareho rin silang na-exile o itinaboy sa ibang lugar hanggang sa mamatay ang sa kanila'y nagtangkang pumatay. Ang panganay ng Diyos. Tinawag ng Diyos si Moises upang palayain ang mga Israelita sa kanilang pagkakaalipin sa Ehipto. Bakit ginawa ng Diyos na palayain ang mga Israelita sa Ehipto? At ano ang nagudyo sa Diyos para gawin ito? Ginawa niya ang pagpapalaya dahil siya ay tapat, faithful. Nais niyang tuparin ang kanyang pangako kay Abraham, Isaac at Jacob. Kaya muli ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili kay Moises bilang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Nagbigay na ng babala ang Diyos kay Abraham sa pamamagitan ng panaginip na sila ay magiging alipin at maghihirap sa loob ng 400 years. Subalit, ililigtas sila ng Diyos. Batahin po niyo yung Genesis chapter 15, verse 13 to 15 at lalo na yung Genesis verse 16. Ang mga Israelita ay 430 years nang nasakupan ng Ehipto. Sa first 30 years ay bilang mga panauhin dahil sila ay mga kamag-anak ni Jose na prime minister noong siya ay nasa Ehipto. Subalit, ang Israel ay dapat maging banal bago siya makapagturo sa ibang mga bansa kung paano ang pagiging ganap at mabuti. Yan ang pangyayari bago nagkaroon ng
paghahayag sa paraon ng Ehipto. Ninais ng Diyos na patayin si Moises. Basahin po nyo sa Exodus chapter 4, verse 24 to 26. Ang Diyos ay seryoso at tapat sa kanyang covenant at wala ni isang exempted. Walang exempted. Pwedeng lumabag dito. Si Moises ay lumabag sa kanyang covenant sa Diyos. Paano siya lumabag? Si Gershom, ang kanyang anak, ay hindi natuli. Kaya pinagbalakan siyang patayin ng Diyos. Basahin po niyo sa Genesis chapter 17, verse 9 to 14. Inako ng kanyang asawang si Zipporah ang pagsunod at tutuparang pangako na lahat ng kalalakihan ay dapat matulog. Kaya ang ginawa ni Zipporah, tinuli ang kanyang anak. At ang buhay ni Moises ay nasagip sa kamatayan. Ang mga paghihirap ng Faraon. Ang Faraon ay naparusahan. Ang kanyang bansa ay nalagay sa paghuhusga, judgment, dahil hindi niya kinilala at respeto ang mga karapatan ng panganay ng Diyos, mga Israelita. Malaking pagkakamali ang ginawa ng Faraon. Naglibakin niya ang kapangyarihan ng Diyos ni Moises. Sa 10 salot na ipinadala ng Diyos sa Ehipto, 2 ang kanyang pinarusahan, ang Faraon at ang maraming Diyos ng mga Ehipsyo. Ang Pasko at ang ating Paschal Lamb. Ang panganay na anak ng Israel ay nalaktawan, na Passover, sa huling pagsubok na ikinamatay naman ng mga panganay ng Ehipsyo. Mahalaga itong Pasko na maunawaan natin, mga Katoliko, sa paniniwala sa krus ni Jesus. Paano tayo nasagip ng krus? Paano ang ating kaligtasan ay maipapaliwanag sa krus ni Kristo? At paano ang relasyon nito sa ating ipinagdiriwang sa banal na misa? Ang istorya ng Pasko ay isa sa mga napaka-importanteng drama sa matandang tipan. Higit dyan, maagang itinuring nito ang isang mahalagang drama ng kaligtasan, ang sakripisyo ni Jesus sa krus. Nung una pa, kinilala na ng simbahan na ang pagpapako sa krus ni Kristo at ang kanyang pagkabuhay na muli ay tinatawag na Pasko ng Panginoon. Ang ostya naman o Eucharistia, ang paggunita sa pangyayari ng Pasko ng Panginoon. Sa susunod nito, lilibakin ng mga sundalo si Jesus sa pagbibigay sa kanya ng esponghang sinausaw sa alak. Tinataas nila ito sa bibig ni Jesus gamit ang tangkay ng hisopo. Maaalalang ito rin ang tangkay na ginamit ng mga Israelita na iniutos na gamitin nila sa pagsasabi ng dugo ng korderong iniaalay. At bakit hindi binali ng mga sundalo ang mga binti ni Jesus tulad ng ginawa sa dalawang nakapako sa tabi ni Jesus? Pinaliwanag ni Juan na ito ay hango sa Exodus. Pinagsasad na ang binti o paa ng kordero ay hindi dapat baliin. Marami ang pagkakapareho ng makuha natin sa Ebanghelyo ni Juan at sa iba pang mga Ebanghelyong na susulat. Ang pangako sa krus ay ipinakita sa bagong tipan bilang alay o sakripisyo ng Pasko kung saan si Jesus ang siyang punong hari o paring nag-aalay at siya rin naman ang korderong iniaalay. Para sa mga manunulat ng bagong tipan, ang mababasa natin sa Exodus ay simbolong tumuturo kay Jesus. Period 4 na po tayo ng Story of Salvation, Desert Wandering, period 4. Basahin po nyo sa Book of Numbers at para maunawaan ninyo yung Desert Wandering, chapter 1 and 2, chapter 10 to 14, chapter 16 to 17, chapter 20, chapter 22 hanggang 24. Hindi na po nyo kailangan basahin lahat ang chapter
Pero kung type nyo, pwede rin basahin, kaya lang mahirap maintindihan. Ang nilalaman po ng Desert Wandering ay yung kwento ng 40 years na paggala sa disyerto. Yan, kulay pula na yan, disyerto. 12 espiya na pinadala ni Josue at Caleb. Ang tungkod ni Aaron, si Moises ay tumama sa bato, sabihin pinukpok ang bato. Tansong ahas, tipan sa Moab, kailangan matuto magtiwala sa Diyos at lumakad ng may pananampalataya. Linisin ng Diyos ang Ehipto sa puso ng mga Israelita. Yan po ang kwento sa Desert Wandering. Ang pagsubok sa ilang o desert. Ang istorya ng pagpunta ng mga Israelita sa Sinai ay istorya ng kaligtasan ng katigasan ng ulo, kapitiran ng pananaw at kawalan ng tiwala sa Diyos. Kahit na ang mga nakakaranas sila ng mga sobrang milagro at kamangha-manghang bagay sa kanilang buhay. Doon na lang sa pagdating nila sa Mara, puro reklamo ang maririnig sa kanila. Mapait ang tubig, kaya't binigyan ng Diyos si Moises ng kapangyarihan, naging masarap ang lasa ng tubig sa Mara, kaya manamis-namis yun. Matapos ang isang buwan, pagkain naman ng kanilang inireklamo at sila'y pinakain ng Diyos ng manna na galing sa langit at ito'y matatanggap nila araw-araw sa loob ng 40 years. Ito ang mana na binanggit ni Jesus na simbolo sa Eucharistia. Hindi pa rin ito naging sapat na patunay sa kanila. Nang sila'y mauhoy sa Meriba at Masa, nais pa nilang subukin ang kakayahan ng Diyos. Pinapatnubayan nga ba ng Diyos o hindi? Kaya't hinampas ni Moises ang bato tulad ng utos ng Diyos sa kanya. At ito'y naging bukal ng tubig at ininom ng mga tao. Makaraan ng 40 years, ipiniliwanag ni Moises sa mga Israelita na ginawang lahat ito ng Diyos sa kanila upang subukin ang mga tao sa kanilang paghihirap kung sila'y susunod sa utos ng Diyos. Alalahanin natin na ang Panginoon ay dinidisiplina ang kanyang mga anak, tulad ng pagdisiplina ng isang ama sa kanyang anak. Ang kaharian ng mga kaparian, ang banal na bayan. Sa Sinai, ipinahayag ng Diyos na ang tunay na dahilan para sa kanyang hinirang na bayan, kung bakit sila'y iniligtas niya sa mga Egyptyo at dinala sa kanya. Nais ng Diyos na ang kanyang panganay na anak, ang kanyang sariling bayan, ay maging kanyang kaharian ng mga pari at isang bansang banal. Sa mga sinaunang pamilya, ang mga tatay ay parehong mga hari, tagapagsanggalang, tagapagtupad ng utos ng kanilang pamilya. Sila rin naman ay matatawag na pari na siyang mangunguna sa pagsamba at pag-aalay ng sakripisyo sa Diyos. Ang panganay na anak niya ang tagapagmana ng kanyang kapangyarihan bilang hari at pari. Ang pangyayari tungkol sa gintong guya. Ang Israelita ay nagkasala sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Umakyat si Moses sa bundok upang tanggapin ang pagtuturo ng Diyos. At ang mga tao sa ibaba ng bundok ay gumawa ng gintong guya at ito'y sinamba. Ang turo ng matatandang guro ay ito, kung paanong ang ipinagbabawal na prutas para kay Adan, gayon din naman ang gintong guya ay bawal para sa mga Israelita. Sinasakripisyo sa Diyos ang pag-aalay ng 3 hayop, ang mga baka, kordero at mga kambing, na siya namang dinidiyos ng mga Egyptyo. Ang mga Israelita ay tila mga adik sa Diyos-Diyosan. Mas madaling alisin ang Israel sa Ehipto kaysa alisin ang
ugaling minana nila sa Ehipsyo. Ang pag-aalay ng sakripisyong hayop ay paalala araw-araw ng kanilang pagtataksil na sila'y sumasamba sa sagintong guya. Araw-araw, mapupersa silang isabuhay ang kanilang kasalanan at humingi ng tawad dito. Ang mga hayop na dati nilang sinasamba, ngayon ay kanilang pinapatay upang ialay sa totoong Diyos. Sa ganitong paraan ay inaasahan ng Diyos, malilimutan na nila sa kanilang puso ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Si Balaam o Balaam ay ipinadala ni Haring Balak upang lokohin ang mga Israelita. Pero ito ay ginamit ng Diyos upang ipadala ang kanyang mensahe na mula sa lahi ni Jacob ay lilitaw ang isang bituin. Mayroong maghahari sa lahi ni Israel. Inaalala natin ang propesiyang ito sa liturhiya ng banal na misa tuwing Pasko. At pinapalagay natin ang talang ito ni Balaam, ang talang sinundan ng mga mago. Ang kataksilan at kawalan ng katapatan ng ikalawang henerasyon ay nagtapos sa gilid ng silangan ng lumang pangako sa kapatagan ng Moab. Doon inakit ang Israel upang sumamba kay Baal na Peor, ang Diyos ng mga Moab. Pansinin ang pagkakapareho ng istorya ito sa istorya ng gintong baka. Ang pagsamba sa huwad na Diyos ay sinusundan ng ritual ng kahalayan at kalaswaan kahit sila'y naparusahan ng kamatayan. Sa pangyayaring ito na nakapaloob sa pagsamba ng gintong baka, nakilala sa paggamit ng kanilang mga tabak at katapatan sa Diyos ang mga Levitiko. May isang Levitiko na Pinehas ang pangalan ang gumamit ng kanyang tabak upang patayin ang mag-asawang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Dahil dito, sabi ng Diyos, mananatili ang walang katapusang pagpapari sa Kanya at sa Kanyang angkan, sapagkat ipinagtanggol niya ang aking karangalan at ginawa niya ang pagtutubos sa kasalanan ng sambayan ng Israel. Ito ang pangako ng pag-asa na itinuro ng mga propeta sa panahon ng kanilang pagkakatapon ng pagkakabihan. Pinangako ni Ezekiel na bibigyan sila ng Diyos ng bagong puso. Kukuhanin sa kanila ang mga pusong bato. Taking si Jeremiah namang sa lumang tipan ang nagbanggit ng katagang bagong tipan, kung saan ang Diyos ay magsusulat ng kanyang batas sa kanilang mga puso. Ang pangakong ito ang naghihintay sa katuparan sa pagdating ni Jesucristo. Nagbigay si Moises ng propesiya tungkol dito. May isang propetang katulad ko. Ang propetang ito ay walang iba kundi si Jesus. Mula sa inyo, si Yahweh na inyong Diyos ay pipili sa inyo ng isang propetang katulad ko. Dapat kayong makinig sa kanya. Pagkatapos po ninyong mapanood ang video, ito po ang mga pag-aaralang katanungan pag kayo nakita-kita para sa inyong discussion. Pagbigay ng kuro-kuro, bigay ng reflection, at pagbibigay ng insights. This year 2024, this is my quest. Spread the word of God to the least, the last, and the lost, and to all Christians. I had freely distributed 20 workbooks in October 2022 before my open heart surgery in November 29. I am requesting donation of any amount for the purchase of another 20 G2J workbooks for every parish in Vicariate of San Antonio de Padua, praying that I will be able to accomplish my quest. In 1 Chronicles chapter 4 verse 10, Jabez cried out to the God of Israel, "Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be free with me and keep me from harm, so that I will be free
from pain. And God granted his request. So this is my prayer also, that from my parish, I can spread the word of God. And this is my prayer, our prayer. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Panginoon namin Diyos, hinubog mo ang tao mula sa lupa ng mundo at hiningahan ng Espiritu ng iyong buhay. Subalit, tumalikod ang tao sa iyo at mas pinili ang magkasala. Ibalik po ninyo kami sa inyo, Panginoon. Ibalik po ninyo ang tao sa iyong anak na si Jesus, naging dahilan ng aming pagwawagi sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus. Amen.